Mahalagang paalala, ang video clip na inyong mapapanood sa bidyong ito ay for entertainment only. Kadalasan nating mabasa o marinig mula sa mga taong naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo ang talatang Juan Kapitulo 10 versikulo 30 na ito raw ay patotoo na si Kristo ay Diyos. I and the Father are one. Juan Kapitulo 10 versikulo 30 Douay Rheims Bible. Mapapansin na wala naman sinabi si Kristo na iisa sila sa pagka-Diyos. Nagkaroon lamang sila ng maling interpretasyon at nagbuo kaagad ng conclusion na Diyos na si Kristo. Subalit dapat nating unawain kung bakit nga ba ito sinabi ng Panginoong Hesukristo. Ibaba lang natin ang pagbasa sa talatang Juan 27 hanggang 29. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Juan Kapitulo 10 versikulo 27 hanggang 29 New King James Version. Suriin natin ang talata, saan ba nagkaisa ang Ama at ang Panginoong Hesukristo? At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninyo man sa kamay ng Ama. Ayon sa mga talata, ang mga tupa ay pinanggakuan ng Panginoong Hesukristo na hindi sila maaagaw ng sinuman sa kanyang kamay samantalang tinitiyak niya rin na hindi sila maaagaw sa kamay ng kanyang Ama. Sa makatuwid, ang konteksto ng talatang Juan Kapitulo 10 versikulo 30 ay hindi tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Ito ay tungkol sa pagkakaisa ni Kristo at ng Ama sa pangangalaga sa mga tupa. Upang suportahan ang katotohanan ito ay ating tignan ang talatang Juan Kapitulo 10 versikulo 30 sa iba't ibang salin. I and my Father are one heart and mind. The Message. I am one with the Father. Contemporary English Bible. My Father and I are united. Simple English Bible. I and my Father are of one accord. Lamsa Translation. Malinaw rin na itinuturo sa atin ng Panginoong Hesukristo na hindi sila iisa sa bilang ng Ama, kundi sila'y dalawa at magkaiba. Yet even if I do judge, my judgment is true, my decision is right, for I am not alone in making it but there are two of us, I and the Father, who sent me. In your own law it is written that the testimony, evidence, of two persons is reliable and valid. I am one of the two bearing testimony concerning myself, and my Father, who sent me, he also testifies about me. Juan Kapitulo 8 versikulo 16 hanggang 18 Amplified Bible. Hindi rin naman sila magkapantay dahil ayon sa Panginoong Hesukristo ay mas makapangyarihan ang Ama kaysa sa Kanya. You heard me tell you, I am going away and I am coming back to you. If you really loved me, you would have been glad, because I am going to the Father, for the Father is greater and mightier than I am. Juan Kapitulo 14 versikulo 28 Amplified Bible. At lalong hindi sila iisa sa pagka-Diyos dahil iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama. Jesus spoke these words, lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Juan Kapitulo 17 versikulo 1 at 3 New King James Version. Pinatutunayan rin ng Biblia na magkaiba sila sa likas na kalagayan. Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Juan Kapitulo 4 versikulo 24. Ang Diyos ay Espiritu samantalang mismong ang Panginoong Hesukristo ang umaming siya ay tao. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Juan Kapitulo 8 versikulo 40. Ikakatwiran naman ng iba na si Kristo daw ay Diyos na nagkatawang tao. Kalabag na naman ito sa Biblia sapagkat hindi pumapayag ang Diyos na ang tao ay totoong tao na, totoong Diyos pa. Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tyro,
Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas, at iyong sinabi, ako'y Diyos, ako'y nauupo sa upuan ng Diyos, sa gitna ng mga dagat, gayon man ikaw ay tao, at hindi Diyos, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos, Ezekiel Kapitulo 28 versikulo 2. At hindi rin papayag na ang Diyos na siya ay maging tao. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos, at hindi tao, ang banal sa gitna mo, at hindi ako paroroon na may galit. Oseas Kapitulo 11 versikulo 9. Kaya, hindi mapapanghawakan ang talatang Juan Kapitulo 10 versikulo 30 sa pagpupungilit na Diyos si Kristo sapagkat malinaw sa ating itinuro ng Biblia ang pagkakaiba ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang Ama. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangiyaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy ang anak rin ay pasusukuhan naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 27 hanggang 28. Kaya hindi mapapatunayan sa Juan Kapitulo 10 versikulo 30 na si Jesus at ang Ama ay iisang Diyos. Maraming salamat po.